at kinabukasan po ng ating mga anak. Kaya sa uulitin po, yung paghingi ko po ulit na pangunawa sa lahat na pagkukulang ko sa inyong lahat. Alam ko po marami yun. Pero po ang akin ding buong pusong pasasalamat sa pagtataya niyo po kahit noon pa sa isang hindi pinapansin at ngayon meron ng laban. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat muli. Ayan, wag na po muna tayong uupo. Salubungin po natin ang ating napakalakas na palakpak. Yung minamahal po natin na Pangulo ng Bansang Pilipinas, President Benigno Simeon Aquino III. Naman, umupo muna kayo at kanina pa kayo nagpapapaypay. Layo na talaga na inabot natin mula sa kakasya sa Volkswagen Beetle. Bagay, lumaki na rin yung Beetle. Siyempre, formalong konti. No? Senate President Frank Drilon, Speaker Feliciano Belmonte, members of the Cabinet present, ang susunod natin magiging Pangulo, Mar Rojas. Susunod po natin magiging Vice President Leni Robredo. Sa lahat po ng ating senatorial candidates, sa ating po mga kasamahang gobernador, tsaka mga mayor, mga sectoral representatives, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Gary Valenciano raw nandito, sabi ko sa kanya, handa na ako, Gary. Handa na ako ipakilala ikaw habang makikiduet si Mar Rojas sa'yo. Alam niyo, hindi ko gagamitin yung teleprompter. No? Tsaka iikot-ikot ako. Sana wala akong mahilo dito. Habang umiikot tayo. At akong iniisip ko ano ba dapat ang pag-usapan natin itong araw na to. No? Siguro maganda atin yung kasabihan no, ng mga Tagalog. Sinasabi nila, para malaman ang paroroonan, tingnan ang pinanggalingan. Okay. Siguro, kanina sabi ni Leni, alam na niyo ang kwento niya. Baka oras na rin magkwento naman ako. Okay. Alagay ko, sa lahat sa atin ditong politiko, di ba? Meron ba sa atin pumasok dito, gusto kong maging congressman, gusto kong maging mayor dahil gusto kong ma-interview ng media? Wala ko siguro. Yeah. Lahat tayo, lalo na nag-uumpisa, parati natin iniisip, meron akong maiambag meron akong maitutulong dito sa mga kababayan ko. Meron mga mali dito sa lipunang iniikutan ko, pwede kong baguhin yan. Tama mo ba? Okay. At tulad ko siguro, marami rin kayong frustration along the way. Okay. Galing ako kong Tarlac, kamakailan. Meron kaming bayan sa Tarlac, sa 2nd District, ang ngalan ay Herona. Yung Herona po, no, may buwabagtas yung Tarlac River. Merong western portion, tapos yung sentro ng Herona. Pag tag-init, dry na dry. Yung Tarlac River, talagang para iniisip mo, ala-ala yung river, walang katubig-tubig yun So, tawiran yun ng tao, yung riverbed. Pag tag-ulan naman, rumaragasa yung tubig. Okay? Pag ragasa ng tubig, nahihati yung Herona. Yung taga-Herona sa western, iikot ng bayan ng Santa Ignacia, ibang distrito na po yun, pupunta ng Tarlac City para makapunta sa sentro nila. So, nung ako unang naupo, ang tagal na nilang ambisyon, sana meron kaming tulay na maski tagulan, pwede namin tawiran to. At bilang kinatawan nila, pinaglaban natin yan. Sabi nung 1998, noong unang kong pagtakbo bilang congressman, kakatapos ng Asian Financial Crisis, walang pondo. Lahat ng departamentong pupunta mo, walang pondo, walang pondo, walang pondo. Eh, man panahon na yun, meron nung PIDAP.
tinanong ko sa DPWH, pwede ba i-commit ko na sa inyo yung buong PIDAP ko dito sa term ko? 3 taon ng worth ng PIDAP para maitayo yung tulay. Sagot sa akin ng highways, DPWH, wala raw sistema na pwedeng installment plan. Kailangan kumpleto. Sabi ko, baka naman pwedeng columns muna. Okay, anong problema? Taon-taon, tagulan, raragasa yung ilog, sisirain yung pampang. Di ba? Taon-taon, palawak ng palawak yung kailangan lagyan ng tulay. So para bang, pag nakahanap ka ng pondo, nilalayo yung finish line. Yeah. Hindi, madaling salita, kailangan nila, maliwanag na kailangan nila, may karapatan naman sila siguro maging manatiling isang bayan, pero parang walang magawang paraan. Bakit ko kinento po? Yung pangalan po nung bridge, Tagumbao Bridge sa kasalukuyan, na-inaugurate na po yan, natapos noong 2014, 600 lineal meters yun. At kung makita ho nyo yung tuwa nung nasa Western Barangay, talaga yung Herona parang medyo progresibo na dinatan natin. Yung Western talaga napag-iwananan. Ngayon, hindi lang nakonekta na yung Herona ng buo, nagiging alternative pa pagdadaan ka ng Tarlac papunta ng Pangasinan. No, nadagdagan natin yung ating pwedeng daluyan. Bigyan ko kayo isang halimbawa pa. Sa Batasan, nagkataon ho, may lumapit sabi sa akin, hindi ho namin kayo congressman. Hindi ho namin mahanap yung congressman namin, pero baka ho pwede namin konsulta yung problema namin sa inyo. Sabi ko, ano ho ba problema? Wala ho kami pamasahe para makauwi. Alam niyo sa Batasan, di ba? Pag nando ka sa 5th floor at sa 6th floor, kung minsan nakikita mo yung seminar ng mga professional na may problema. Tama, tuwatango kayo lahat. Okay. So Monday po ako hiningan. Okay. Susunod na araw, tapos yung session, nagkita na naman kami. Sabi sa akin, di binigyan ko kasi noong unang araw, kako magkano sa mga kayo nauwi? Hindi ko na sasabihin ko anong probinsya siya galing, no? Baka naman ma-insulto yung ating mga colleague. Susunod na araw, nakita na naman kami. Sabi sa'yo, nakakayaman ho, pwede ho ba lumapit ulit sa inyo? Kako, ano ho ba problema? Wala ho kami pamasahe. Di ba? O, pwede ba ang politikong magsumimangot? Hindi, ngiti ka lang. Ngiti. O sige po, kako, tulungan natin. Yan. Bunot ka na naman. Okay. Dumating yung Wednesday, huling araw na session. Hindi ako nagbibiro, nangyari ho talaga to. Wednesday, ito na naman sila. Kabilang dulo ng plenary, nakita ko. Sabi ko, ito na naman. Tapos lumilingon ako, kako, sino ba? Nasa ba yung kongresista nila dito? Yun, medyo, siyempre, frustrated na rin tayo. Na gusto mo naman makatulong, pero parang feeling mo naman, di ba? Tao rin naman tayo, nauto-uto na yata tayo masyado nito. Maski sabihin, na you to. Nung pag-abot ko nung pangatlong araw na pamasahin niya, sabi ko, Brad, kung pwede magpapayo lang ako sa'yo. Ano po yun? Bukas, kung wala ka na naman sa sadya, huwag ka na umalis ng bahay. No? Para, di mo na problemahin yung pag-uwi. Okay. Awa ng Diyos, nagkaintindihan na kami. Hindi na ako binalikan tapos nun. Pero hindi ho yan. Nagkaroon na rin ako suki sa Batasan eh. No? Nakikita ko pa yung mukha niya ngayon eh. Dahil, sa totoo lang, no? Di parokyano ko na sa Batasan. At sa totoo lang, hindi ko talaga constituent. Nung naging senador po ako, sinundan ako sa Senado. Sabi ko ngayon, Nay, nagawi ka dito. Pag-aliso nyo, wala na kami malapitan eh. Mukha ako lang yata ang yuto dito. Tapos, hindi pa ako natapos doon eh. Eventually, sa Times. No? Pag weekend, sa Times po ako pinupuntahan. At saka hindi na ako nagsasabi ng problema, ngingiti na lang. Sabi ko, sige kako. Pero, hindi naman masama eh. Kung makakatulong ka, bakit hindi? No? Sana kung makakatulong ka permanente. Pero ilan ho sa atin ang nilapitan ng ating mga constituent, no? Baka sinabi kailangan ako magpa-opera. Nabigyan natin ilang daang piso, pero alam natin ang layo doon sa kailangan niya. Di ba? Baka nabigyan natin ng 1,000, pero bitin pa rin sa kailangan niya. Baka bibili ng gamot, bahagya lang ng gamot na kailangan niya mabili ang kaya natin itulong. At parang, di ba, lahat tayo nagpag-isip, wala kayang paraan para matulungan natin siyang kaya na niyang sarilihin yung problema, kaya niyang iresolba yung problema niya.
O kaya, wala ba tayong magagawa na makumpleto natin yung tulong sa kanya? Di ba? Inambisyon natin lahat yan. At kada panahon, kunyari, balik tayo sa, sa distrito ko nung araw, maswerte na ako magkaroon ng kada taon 14 kilometers na pwede i-pave. No? 14 kilometers divided by 159 barangays. No? Tama na kumapangakuha ng 1 kilometro. Pinaglalaban pa yun. Eskwelahan. Nung araw, yung mga kasabay ko nung 11, 12, 13 Congress, sumami naman kayo. No? Na pag meron tayong 8 classroom sa distrito, 10. Pag naka-1 dosena ka, ang galing mo. Na-produce mo taon-taon. Di ba? Talagang, wow, laking bagay na. At kung minsan napapag-isip ka, nakadala ka 12 classroom na bago. Ilan naman yung kailangan palitan, pera pa doon sa kulang. Okay. So, lahat tayo, nag-aambisyon. Kung minsan talagang may iba napapagod na, hindi ba? Para bang may problema, mabigyan mo na solusyon na buo, lipat ka na ibang problema, mabigyan mo na solusyon, yun medyo gaganahan ka. Pero pag parating bitin yung solusyon, pag parating parang imbis na nababawasan yung problema, dinatan mo, para bang tumatabla lang, o kung minsan nauulanan ka pa ng problema, yung parang dinadaganan ka ng problema hindi matapos-tapos. Ilan sa atin ang nagsasabing, nakakapagod na. Hindi ko naman makukompleto itong trabahong ito. Hindi ko yata matutupad yung inambisyon kung talagang magbibigay ko ng pagbabago dito sa komunidad namin. Parang baka may ibang mas may kaya. At yan ang, di ba? Yan ang dinaanan natin pagkatagal-tagal na panahon. Pero ngayon po, no? Ano ba sitwasyon natin? Sa, nyaris, balikan ko lang ang Tarlac. Dati, 8. 10, 1 dosena sa distrito. Ngayon po, dati 8,000 lang kasi ang classroom kaya suportahan ng budget, ng national budget. Ngayon po, sa tulong yung lahat, no, sa tulong natin mga kababayan, 185,000 classrooms ang na-provide natin sa amin ito. 600 meters na Tagumbao Bridge na imposible nung araw. Bahagi lang ng 107,000 lineal meters ng tulay na pinagawa na natin sa buong bansa. Yung hindi natin matulungan paggamot, no? 93 million na ang miyembro ng PhilHealth. Yung Pantawid Pamilya na tinutulugsan ng napakarami na ngayon inaangkin ng lahat. Ha? Nag-umpisa tayo, wala mang 800,000 nakabahayan. Hindi pa maliwanag kung paano naisama doon. May mga probinsya pa tulad ng Cavite, tulad ng Batangas, 0, walang tinulungan. 4.6 million nakabahayan na ang tinutulungan natin ngayon. Kanina ho yata nakita niyo yung video. Nakalimutan ko lang kung yung pangalan ng babae. Na, di ba, asawa niya, kailangan umalis sa bahay nila para magtrabaho. Ang iniiwan sa asawa, sa may bahay, 20 pesos for 4 weeks. No? Pinakita doon sa video, kumukuha ng mga shell. Sabi niya, para may ulam. Hindi ho binanggit yung kanin. No? Ilang kilo ba ang kaya mabili ng 20 pesos? Bitin. Divided by 4 weeks. O ngayon, 8 years na nandun raw sa programa. Nakapagpatapos na sa kolehiyo ng anak. May isa pang anak na nag-aaral ng kolehiyo. May sarili ng negosyong buy and sell raw ng appliances. At talaga nakatindig na dahil nabigyan natin noong kanyang livelihood program. Kayo, sa lahat ng distrito nyo, sa lahat ng bayan nyo, meron kayong makukuhang mga magte-testify kung ano ang pagbabagong nangyari sa kanila. Tama? At ulitin ko, ilan sa atin na nag-isip, no, na makakatulong tayo ng milyon-milyon, na mababago natin ang itsura ng ating bansa. Dagdagan po, kahapon kausap ko si Governor Mombi Tadjong. No? May bayan siyang... Teka, June Delantar, magpakita ka dito. Nasaan yung notes natin? Nasaan? Yan. Diyan ka lang sa tabi ko, June. Alam mo naman, pag nanalo si Mar, kasi manwa ka.
bata ka pa. At medyo makapal ng konti ang buhok mo sa akin. Kaya mo tumulong kay Mar. Okay. Nung araw po, sa Lanao del Sur, bayan ng Wow. 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 Pag sa Bisaya, wow. 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 Kapampangan ako pag pagsaganan yung konti, no? At Bumbaran. Okay. Sa isang lalawigan lang, pagdadalawin ng gobernador, 8 oras na biyahe. Dahil dadampa siya ng Cagayan de Oro, Iligan, Bukidnon para makarating dito sa magkalayong bayan ito. Nabuksan na raw po yung mga kalsadang kailangan, susunod ay papasimento, ang biyaheng 8 oras, 1 oras kalahati ngayon, magiging 1 oras na. Boy Mali, huwag ka masyadong tumitig sa akin. Mamaya pa yung party mo. Ulitin ko lang, ano, marami tayong, di ba, 18,000 kilometers of national roads na po na ipatayo. Marami dito rin tourism roads. Hindi pa pala kasama doon sa 18,000 na national roads. Yung tourism road, madali sa turista makapunta, tulad ng mga whale watching na madali ng puntahan ngayon. Dagsan turista, may hanap buhay ang mga kababayan natin doon, naalagaan pa yung environment. Yan po. No? Lahat itong mga itong binabanggit ko sa inyo, handang matuwid. Dagdagan ko pa po. Nung tayo nag-uumpisa, nakipagtungo sa ibang bansa, mga leader ng ibang bansa, talaga harap naman tayo dito, baka sabihin nyo. Yung para bang ilang beses, nung una kong mga pagpupulong sa mga ibang leader, no? Para pag kinakausap ako, damandam akong pinagtsatsagaan lang tayong kausapin. Parang obligado silang kausapin. Okay? Ngayon naman, dumating isang punto, hindi ko nababanggatin kung anong bansa. Dito sa ASEAN, isa sa pinakamayamang bansa na ASEAN, nagkaroon ng forum, public forum po to. No? Sabi sa akin, President Aquino, your GDP grew by. No? Ours grew by. Sa atin, parang at that time, 6+. Sa kanila, 1+. What is your secret? Sa totoo lang, sa lublob ko, bakit ko na may share sa inyo? Ngayon pala kami nakakabawi-bawi. Pero diplomatiko ako. No? Sabi ko, we copied your example. Pero sa totoo lang talaga, no? Talagang tinitingnan na tayo ngayon, partner ng maraming bansa. Yeah? Naalala naman yung kwento ni Mel Sarmiento, di ba? Nagpunta siya, mayor, no? Nagre-represent ng Pilipinas. Dumating raw yung taga-Japan. From Japan, please, welcome. Dumating yung taga-Singapore. From Singapore, welcome. Nakita yung passport ni Mel. From the Philippines, purpose of visit. Yeah. Tapos sabi pa rin sa kanya, proof that you are here to attend an international conference. Buti rin may dala-dala siya sulat. Nagdala pa siya ng calling card. Ha? Sabi ko, Mel, nasa ka ba? 100 piraso. Pagbalik niya na, 101 yata yung calling card niya. Pag nalaman Philippines, aerolapitan ng ibang mga mayor sa ibang bansa, baka mahingan ng ambulansya at saka fire truck. Noon po yun. Ngayon si Mel namimigay ng fire truck, patrol vehicles. Tama ba, Mel? Okay. Kinento pa ni Mel, si Cesar Purisima, nag-attend rin ng isang conference. Nag-breakout, yung nagkumpul-kumpul, di ba? Yung mga grupo. May mga mesa, may mga silya. Si Cesar Purisima raw, nag-iisa doon sa atin. No? Finally, nung hapon, matatapos na yung breakout session, may lumapit. Sabi ni Cesar, sa wakas, may kakausap na sa akin. Sabi sa kanya, can I borrow this chair? Noon yun. Ha? Ngayon, pa ilang taon, naging best finance minister si Cesar Purisima. Kaya nga, doon nagmumula yung dating sick man of Asia, ngayon, Asia's rising tiger. Okay. So, mga kasama, hindi naman akong kandidato. Malabo naman ako mahaba magsalita dito. Ngayon, kung imbitayin ako ni Gary Valenciano mamaya, tatawagin ko si Mar. No? Pero ito siguro ang simpleng-simpleng gusto ko iiwan sa inyo lahat. Tingnan natin saan tayo nanggaling.
Ilang taon, ilang dekada, inisip natin, yan ang tandahara ng Pilipino. Hindi na magbabago yan. No? At ngayon, pinakita natin ang laki ng pagbabago kung maayos ang pamamahala. Bakit ang dami niyong infrastructure na nagawa? Simple na sagot, di namin ninakaw. No? Tingnan niyo yung tingnan niyo yung sitio electrification program. 32,600 mahigit na sitio na pakuryente natin. Ang target, 32,400. No, nadagdagan pa ng 200 plus. Tinanong ko ngayon ating NEA administrator, bakit may dagdag? Meron hindi naniwala, hindi nagpalista ng 2011. Ngayon na nakakabitan na lahat ng paligid nila, kaya kami rin. Dinaan sa proseso. Pati yung napakahirap idikit sa grid dahil napakaliblib na lugar, napakamahal ng kawad, yung poste para maidikit sila. Sila raw pupunta sa renewable. Solar energy naman. Sila ang next na ginagawa na sa kasalukuyan at binibid out ng pagkaintindi ko nito. Okay. Yung mga proyekto, no? Yung iba ho sa atin, kanina sinasabi ni Seni Maranan, dapat walang bulahan dito, walang pagsisinungaling. Meron iba sa inyo, ngayon ko na lang nakasama, pero talaga naman ho, no? Wala tayong probinsya, bayan na masasabing pinabayaan o iniwan. Simple lang ang kailangan. May pangangailangan ba yung komunidad na yan? Pagsagot, oo, gawin natin. Hindi ginawa po natin. Yung ginawa natin, hindi pa cute, no? Hindi pampapogi. Sabi ko nga sa inyo, okay na sa akin, pogi ako sa nanay ko. Pero kailangan ng taong bayan. Matino yung proyekto, nakinabang tayo, yung investment ng Estado, may pakinabang. Okay. Ngayon, nasan tayo ngayon? Meron tayong mga hindi matatapos talaga mga proyekto, talagang talagang malaki. No? For instance, yung sa Laguna Lake. No? Laguna Lake, problema, baha. Both sides, western yung eastern side. Inisip natin yung Laguna Lake na ring road dike. Pakinabang, makokontrol yung flood. Pakinabang, mabubuksan yung mga lugar na mahirap puntahan ngayon, magkakaroon ng oportunidad. Saan tayo humantong? Umabot na tayo na may bidding. Pero clinose na nga natin yung bidding na yan. Maintindihan natin yung mga negosyante. PPP project to. Yung kailangan natin infrastruktura, magbabayad, ang pribadong sektor, may babayad pa sa atin. Okay. Bakit umantong na hindi natuloy-tuloy yung bidding? Simple lang naman ho. Ang pambayad natin, may mga i-reclaim na lupa. Okay. Yung reclaim na lupa, hinihintay naman ng katiyakan ng mga negosyante na ibabayad nga sa kanila. So, kailangan ng proklamasyon ng alienable and disposable. Pero hindi ko naman pwede i-issue yung proclamation ng alienable at disposable dahil i-reclaim pa lang yung lupa. Wala pang lupang pwede i-dispose. So, magpapalit ho tayo. 77 na lang tayo yata, Jun. 77 days na lang ako. Pag natapos sila yun, baka makalimutan may babayaran sa kanila. So, sabi na, hindi na namin yung susunod na administrasyon para maliwanag. Isa pang proyekto, kita ko si Oye sa harapan. Lilipat natin yung national bilibid sa inyo. Bakit natin lilipat doon? Talagang alam natin, sobrang congested ng Muntinlupa. Puro lahat ng solusyon na ginawa, band-aid. Kulang ng pasilidad. Dito may kapraso pa, dagdagan natin dyan. Palagay ko, pag naghanap tayo ng master plan ng bilibid, no, at ikumpara natin sa actual, maski kasing galing na inhinyero, tulad ni Babe Singson, mahihilo. Okay. Ngayon, preso yung mga kasing tanda ko, naalala niyo yung sine, Escape from New York. Di ba, anong konsepto doon? Lahat ng kriminal, yung buong New York, pinader, iniwan dyan, bahala na kayo sa buhay niyo. To a degree, hindi naman to the same degree, pero to a degree, yung bilibid parang ganun. Pagdating sa oblo, di ba? Para sarili nilang komunidad. Yung kulang talaga Kulang ng espasyo, kulang ng kulungan, kulang ng makabagong pamamaraan. Yung plano dito po, talagang bagong pasilidad na tama do sa ratio nung living space at saka nung dami ng preso, tama yung kulungan, tama yung makokontrol, ma-observe, ma-monitor, lahat ng mga preso.
So, payag na yung komunidad sa Nueva na matatapos na po yung buong proseso, pero ang pinakamasakit niyan, pag natapos yung documentation, lahat ng kailangan gawin, aabot po June 29. Pag pinirmahan ko yun, midnight deal. Pag hindi ko pinirmahan yon, magdadasal tayo. Yung susunod sa atin, sana i-implement itong solusyon ng bilibid. Yeah? Ano ba problema? Tama ho yung may drugs na nakukuha. Mukhang may sindikato pang nasa labas. Sindikato sila. Pumasok sa loob, tuloy pagiging sindikato nila. Hirap tayo i-control. 29 times nang nire-raid ng Bucor officials. Hanggang ngayon, may nakukuha pa rin. No? Dahil talaga ganun eh. Yung parang pinabayaan na lang na lumaki yung problema. May solusyon tayo. Pagdating ng 29, tapos na po yung eleksyon, pag si Mar Rosa na upo, sigurado akong pagpapatuloy diyan. Kaya pwede nang hindi ko pirmahan yan. Pero pinakabod, at ito siguro pinakamatinding pakiusap ko sa lahat. Ang layo na ng inabot natin dahil sa pagtahak sa Daang Matuwid. Hindi tayo nakakasigurado pag humiwalay tayo kay Mar at kay Lenny na parehong pananaw ng papalit sa kanila. Hindi tayo sigurado sa kakayahan, sa eksperyensya, at sa nagmumula. Saan ba ang tutok? No? Babalik ba tayo sa tutok sa sarili or itutuloy yung tutok sa kapwa? Yeah. Ngayon, aminin natin, ano ba ang sinasabi ng mga survey? Para sa akin, sino ba ang gustong bumalik sa sitwasyon na yung nasa laylayan ng lipunan, sasabihin na lang, ganun talagang buhay. Walang umiintindi sa amin, walang tumutulong sa amin. Tayong lahat, tumutulong sa kanila. Buong Pilipinas tumutulong sa kanila. Hindi man tayo nabibigatan sa pagtulong sa kanila. Ginagawa lang natin yung tama. At hindi tumutulong tayo na napakain natin isang beses ngayon. Tumutulong tayo, talagang kain na ng pakainin ng sarili nila at pagamot ng sarili nila araw-araw. Pero balik ako yung survey. Ang sinasabi sa atin ng survey, medyo confused yung mga tao. Diba? To varying degrees, ang sinasabi ng lahat ng oposisyon natin, itutuloy nila. Alam naman nating, teka muna, nung ginagawa ba namin ito, kakampi namin kayo? O pinapahirapan nyo kami? So ano ba ang totoo? Nung pinapahirapan nyo kami, o tutulungan nyo kami? O itutuloy nyo? No? Babalik tayo. Kailangan iklaro natin sa lahat ng kababayan natin. Hindi pwede isugal to. Hindi kailangan ring isugal na baka bumalik tayo sa dati na magkaroon tayo ng tsamba down in the line. Somewhere in the future na mauulit natin nangyayaring to. Pwede naman natin palakihin pa, palawakin pa yung nangyayari ng pagbabago sa ating lipunan. Pero hindi mangyayari yun kung tatamad-tamad tayo. Kung pababayaan natin yung puro bola ang umiral. Kailangan talagang buuin natin ang lahat ng Pilipino na magsabing makita. Hindi naman kailangan ipakita yung nangyari na alam na nila yun. Pero ipakita na talagang iisa lang. Ang tambalan na totohanang itutuloy ang ating pong pinagsumulan. Siyempre, walang iba yan kundi si Mar at si Lenny. "77 days na lang po. Samantalahin ko na yung pagkakataon, papaalam na po ako sa inyo lahat." Kung dumating ang punto na nagkamali tayo at kailangan na namang manindigan para ipaglaban yung tama, palagay ko, kung nandito pa ako, bakit ako hindi sasama sa inyo? Bakit ako hindi peprente? Bakit ako hindi harap nyo sa bala ng kanyan? Okay lang ko sa akin yan. Pero ang punto, bakit natin kailangan isugal na baka magkaroon ng ganung pagkakataon? Bakit tayo kailangan, di ba? Yung lahat ng duda nating sa ating mga kalaban, bakit natin bibigyan ng pagkakataon maging totoo yung ating kinakabahan? And kailangan lang naman dito magsipag tayo lalo. Ulitin ko, parating lahat ng ginagawa natin para sa salinlahi, susunod na mga henerasyon. Nasa bahay ko po ngayon, kasama ko yung dalawang pamangkin ko, si Joshua at si Bimbi. Si Bimbi talagang maliit na bata pa. At
Pag minsan, pag napapagod ako, tinitingnan ko lang sila. Lahat ba ng dinaanan ko, gusto kong daanan nila? Palagay ko, lahat ng hirap na dinaanan natin nakakaunang henerasyon, wala ho siguro sa ating magsasabing, sana daanan rin nyo. Lalo na kung mahal natin. At pwedeng hindi nga nila daanan. Pero babalik ulit doon. Gaano kasipag ba tayo sa paglaban yung tama? Gaano kasigasig ba natin gagawin ang dapat nating gawin? No? At ulitin natin, kayo pong lahat dito, mga leader, politiko, sektor, kayo tinitingala ng inyong mga kababayan. Tinitingnan ang payo. Tapos tayo biglang magwawalang kibo. Bahala na kayo, okay lang sa akin. Hindi ho tayo leader nun. No? Baka tayo yung una doon sa kaladkarin ng ihip ng hangin. No? Nakakaya naman ho yata yun. So, ulit may panganib. May panganib na dadaanin tayo sa pagandahan ng ads. Sa paggaling sa paggamit ng social media para makonfuse yung kababayan, para magkaroon sila ng puwang para makapasok. Tayo naman, trabaho natin, sabihin yung totoo para tama naman ang maging desisyon ng ating mga kababayan at manigurado tayo, yun ang nangyayari ngayon, totohanan na umpisa pa lang at talagang magkakatotoo yung sinasabi natin, you ain't seen nothing yet. Sarap naman ng palakpak nyo, baka hindi tayo matapos dito. Pero si Jun, nararamdaman ko, Sir, may meeting kayo 11:30. 12:02 lang. Total, late na tayo. Mali tayo 5 minutes pa, Jun. Makasama, no? Ako po, alam na nyo, pinayuhan. Yung mga traditional na politiko, sasabihin sa'yo, maging practical ka na lang, quiet ka na lang, friend of everybody. Pero pag naging friend of ako, everybody, feeling ko friend of nobody. No? Lalo na sa mga boss kong sambayan ng Pilipino na pinangako kung dadaling ko sa mas magandang panahon. Huling-huli na lang ho talaga. Lahat ng nagawa natin, wala mang nagambisyon nung nagumpisa tayo na kaya magawa to. No? Pero nagawa na natin. Yung nagawa natin ngayon, siyempre, tumataas ang kumpiyansa natin na yun, lalong mas matayog pang pangarap, lalong kakayanin natin. Pero, yun ang mabigat. Kailangan natin ng pinuno. Nadadalin tayo doon, na itutuloy ang ginagawa na natin na hindi tayo i-U-turn.